Maayong adlaw mga ka-dear friends. Kininusab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. And karong adlaw, we will be hitting two birds with one stone. Meaning to say, two in one stories ta. Ang istorya ni Bonsai ug ang istorya ni John. Ang istorya ni Bonsai talks about responsibility. Responsibility finds a way. Irresponsibility makes excuses. Do not let someone's irresponsibility become your responsibility. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Bonsai, or Sai for short, from Mandawi City, Cebu. 20-something na ang pangidaron ug usa ko sa imong mga followers ug pirmi nga nagsubaybay sa imong YouTube channel. Halos na ng YouTube stories nimo ako nang napaminawan. I decided to write this story para akong ma-share nimo ug sa mga imo mga listeners ang akong love story or ang akong experience sa kinabuhi. Kini akong kaagi makaingon siguro ang uban nga imposibleng mahitabo sa tinuod nga kinabuhi. Kanabang murang pangsalida ang dating. Pero sorry dili ni himo-himo ang akong gisuwat. Tinuod yun ni siya, Papa Joe. Mao gani nga tungod sa kung nagian, ganahan ko nga i-share para ako na pud nga istorya ang inyong makuhaan o leksyon bisan og gamay lang. Sa ikaduhang higayon, magpaila ko ninyo nga ako si Bonsai. Usa ko ka quality analyst sa usa ka BPO industry sa Cebu City. Makiingon ko nga stable na ko og nakapundar-pundar na ko og gamay para sa akong pamilya. Og makiingon po ko nga ready na kayo ko nga magkapamilya. At a very young age, I am proud to say nga nakabuhi na kong pamilya. Kanang walay lain kundi ang among kaugalingong pamilya. Ang akong papa walay stable nga trabaho. Hinuon na siya sideline nga usa ka mekaniko. Pero wa niya gi-career ang iyang profession. Tungod kay si papa usa ka masakiton. Nagkasakit si Papa o kinahanglan nga di mahago ang iyang lawas. Bawal niya nga mangalsa o bugat. Sa laing bahin ang akong mama o sa lang ka plain housewife. Ako ang kinamagwangan so napasa din ako ang dakong responsibilidad. You know what, Papa Joe? Being a breadwinner is not easy. Tanang gasto sa balay ako sa masakaon, monthly bills, allowance sa akong mga igsuon, kay puros pa sila mga estudyante. Giutong na kong tanang kalisod sa kinabuhi kay para rasad ni sa akong pamilya. Nga ako mao'y silbing haligi sa mong panimalay samtang di pa makaya sa akong amahan. Pero dili ka na ang akong gustong i-share sa inyo kundi parte sa ako ang love story. Nga purting kagubot. Way back 2017, diyan kog lapu-lapo ug wadamha nga ang simple akong tuyo dito makahimo og dakong uwat sa akong pagkatao ug sa ko ang pagkababae. Nailailan ako sa kalalaki nga itago lang nato sa pangalan nga Paul. 5'7" ang height, medyo awkward sa akong height kay 4'7" the good town. Pero di mabag ang akong pagkakwangan sa height kay napansin ni Paul ang akong beauty. Dili man sa ko ingon nga batignaw. Doon naman sa ko'y tsura, bisan og gamay, kumbaga na ako'y own beauty, bisan og morena ang akong pamanit unya dili taas. Love at first sight dayon ang akong gibati pagkakita na ako kang Paul. Unsaon nga tsuraan man Og diyang nagkaistorya ni samot ang akong gibati niya. Nga makaingon ko nga ideal boy na good na ako siya. After sa una na mong encounter, nag-text dayon mi. Unya nag-chat sa messenger. Until nagasabot nga mag-meet mi gusab somewhere. Sure ka Paul nga ganahan ka makikita na kong usab? Pangutana pa nako niya. Lagi, sure kayo ko Bonsai. Meet na ta ba? Tubag pa niya. Kumaw na. Ari ako sa mua. Pamisitay ko. Matod ko pa niya. Ay, di lang ko awkward kayo nga makikatubang sa mong parents o sa family nga o ka ng family ba nga wa kumaanad. Kabaw na ka, wa pa ko'y gitubang nga parents ako ang mga uyab sa una. In my whole life, tubag pa ni Paul. You mean, daghan yun kay kag uyab? Kay plural good, mga uyab good. So, pila di ka buok imuhang na uyab, Paul?
pangutana pa na ako niya nga medyo nagsilos na ko niya tong higayuna. Ayaw gud pagsilos dayon gud. Yes, daghan ako mga na-fling-fling pero dili ito serious oy. Ikaw pa siguro ang first nako kung sugton ko nimo. Tubag pa ni Paul Papa Joe. Nida ko sa mga akong atay Papa Joe. Gikilig ko. Siyempre kay love na ako si Paul niya tong higayuna. Tungod kay di man siya mamisita nako, nag-set me og place para mag-meet me. Ug tuod man, next na mong kita, nagkauyab dayon me. Okay man si Paul. Sweet, loving, caring, pero usaray nakaapan niya. Di gud siya moadto sa mua. As in, di gud siya mamisita sa amo. Paul, basin ikaw na sab-ari sa amo kay kapoy biya siglakaw from Mandawi to Lapu-Lapu. Matod ko pa nga to niya. Ikaw masabgod nga nung lakawon man na nimong bridge nga na may jeep pwede makamusakay. Tubag pa ni Paul nako. Medyo masakitan ko og ingon na ana na gani ang tubag niya nako. Feeling nako ako rin interesado kayo sa mga relasyon. Kay imbis si Paul ang lalaki, siya mangitag paagi nga makikita diri nako. Ako naman hinuon ang muadto niya pirmi. Matod pa ni Paul nga di pagid siya ready matubang sa akong pamilya. So di na lang po ko nako siya pugson. Kay basin og masuko niya og mohinungdan nga magkabuwag mi. Gipahibawan ako akong mama og papa nga doon na nakoy uyab. Gusto nila nga mamisita si Paul sa amo. Pariya na mong uyab. Kay og mahal ka niya nga tinudanay matubang na siya namo. Matod pa sa akong mga ginikanan. Akong giingnan si Paul sa ani nga makadaghan na. Nga lagi padtuon siya sa mua. Pero di magyud siya, Papa Joe. Nahibawan kini sa akong pamilya mo nga nasuko sila, labi na si mama. Dili na ko masugotan nga mag-uyab-uyab ka na laki ha, bonsay. Usugod na, di mo na seryoso. Kay di man siya mahimo nga o di siya makahimo nga matubang sa imong pamilya. Mas may pamangita na kaglairan na matud pa sa akong mama. Pero dili na ko mahimo Papa Joe nga ilisdan si Paul. In love na kay ko niya. Nga di na ko mahimo nga di makita niya sa usa ka adlaw lang. Imagine kada kadlawon muambak ko sa among bintana sa among balay para lang nga muadtog Lapu-Lapu aron makakita sa akong hinigugma. Makaingon siguro ko nga kaduol raan ng Mandawi og Lapu-Lapu. Bridge ako'y gauwang ana. Pero sa tinuod lang, layo kayo na kung lakto nimo. Sama sa gibuhat kada kadlawon. Kaya wa mo jeep ana nga mabiyahe. Mao nga, ako na lang lakawon. Mapugnan pa'y baha. Dagat gani sa Lapu-Lapu, di kapugong nako. Unsa na nga love yun kay nako siya. Gibuhat na nako almost 1 year. Ang pag-ambak sa bintana kada kadlawon. Lakwon ang Mandawi to Lapu-Lapu aron nagtuon lang. Ang James Reid sa aking buhay, Papa Joe. Kapoy kayo. Kutasan ko inikabot na ko sa ilang balay. Pero sulit man sab. Kay magkauban mi. Samtang magbaklay ko sa mga mangitngit nga daan, labi na og musakan ako sa taytayan, makapangutan ako sa kagalingon nga kung worth it ba ni nga ako ning gibuhat. Ganong ako may nag-effort nga babae man unta ko. Og mutubag po nga ako kasing-kasing nga, yes, worth it na. Kay ikaw may gugmaan. Usa ka kadlaw niya na dihang nangandam na kog layat sa mong bintana na kadungog kog kasikas. Si mama ang akong nakitaan nga diha sa kong likod. Sige, layat ron, pero ay nagpagbalik ha. Matod pa sa akong inahan nga isog kaayo. Nauwaw kay ko niya itong higayuna. Imagine na nga, ako'y babae, muikyas niya mulayat sa bintana para lang makikita sa lalaki. Unya, nasakpan pa sa iyahang mama. Dili naman naggugma imuhaan ng laki habonsay. Binugo naman na. Naon sagud taong ka, ikaw pa manoy manungos lalaki og gabiing dako. Kung nahigugma na siya nimo, siya mo ari diri sa tua. Dili kay ikaw mo'y mangitag paagi. Nahug naman nagkagbarato ano eh. Matod pa sa akong mama, Papa Joe. Kikasabaan ko ni mama og taman. Nakarealize kong sakto po si mama. Tinuod man sab yun na ako ang kugmaan ug ako rin nag-effort. Giteksan dayon nako si Paul pagkabuntag. Paul, i-prove sab nila ni mama bi nga ikaw na sab ang mangitag paagi nga magkakita ta. Kung love ko nimo, please ari ako sa mua ug atubanga ang akong pamilya. Matod ko pa ngadto niya. Sorry bonsay ha, pero di pag yun ako makaya mga matubang sa mong parents. Ikaw narani mo, kung di na ka makagwanta,
ikaw rin yung makadesisyon na. Tubag pa ni Paul. Wag yung effort, okay ra niya. Murag sa paminaw nako, siya pa'y niuna o give up. Okay ra gyud niya nga magkabuwag mi basta di lang gyud siya makapamisita nako sa amo. Wala gyud ko niya gi-fight, Papa Joe. Sakit kayo. Sunod ng mga adlaw, wala ko nilayat sa bintana. Kinakadlawon para adtuon siya sa ilaha. Nagpaabot ko nga siya nasab ang muanha sa amua. Pero wa gyud mahitabo. Hangtod nga wa na sa siya mo text nako dayon. Unya nagkanahinay na og ka-stop ang among communication. Die through a natural death ang dating sa mong relationship ni Paul, Papa Joe. Pero wa mamatay ang akong gugma ngadto kang Paul. Bisan pa og nilabay ang dugay na nga panahon. 3 years after, nag-outing me sa usa ka beach resort sa Lapu-Lapu and suddenly my world stops. Diyan nakita na ko siya dito. Wala siya, kakita na ako. Unsay akong buhaton, duulon baka na ko siya? Pangutana ko pa sa akong kaugalingon. Kusog na kayong kulba sa akong dughan, timailhan nga siya pagyud gihapon ang akong gihigugma. Nanumbalik tanan nga mga happy memories sa amo ang gisaw-an ni Paul. Yes, I still love him. Bugo kay ko pati sa gugma. Kay kibaw ko nga di siya gugmaan nako, pero ako ang kasigi og handom niya. Samtang naglantaw ko niya sa distansyang bahin, gusto na kayo ko nga mudagan padung niya. Gusto ko nga gakson siya og hugot kaayo. Gusto na ko siya nga hagkan, pero gibadlong nako ang akong kaugalingon. Pagpuyo bonsai. Unya, unsa may mahitabo? Balik sa dati na pud ka, ikyas-ikyas ka sa inyo ha. Ambak-ambak sa bintana. Magmaraton ka gikan sa Mandawi to Lapu-Lapu para lang gyud makita ka sa imong mahal. Nga wa ka mahala. Ouch. Kasakit naman lang gyud sa gisulti sa kong konsensya, Papa Joe. Moto nga wa na lang ko nagpakita ni Paul. Life goes on without Paul, bisan og deep inside gimingaw ko niya. Usa ka adlaw niya na natagbuan nako ang akong amiga. Bonsai, silingan na ba ming Paul sa Lapu-Lapu? Mao gid niya ang iyang gitagbo niya nako. Ha? Mao ba? Anya kumusta naman siya? Pangutana ko pa nga gipangkulbaan dayon ko pagkadungog nako sa pangangip ni Paul. Okay naman siya. I know laban nimo siya no. May pamukuyog ka sa amua para makakita mong Paul. Matud pa niya nako. Ha? Dili ko abi pa lang nga nagpatagad ko niya. Basin magtuo pa siya nga patay na lang jud kay ko niya. Tubag ko pa. Patay ba oy nga igor man ka nga mutambong sa kong birthday? Bahala siya gud kung naa siya ay alas ang tagda. Matud pa sa akong amiga. Og tungod kay ganahan kay ko makakita ni Paul, ni attend ko sa birthday sa akong amiga. Yes, gusto ko makakita niya. Enough na. Nisaad ko sa akong kagulingon nga diha gyud kutob. Kung mag-abot mi si Paul, di na ko siya tagdon. Ug tuod man pag-abot na ako sa balay sa akong amiga, nakita din ako si Paul sa atbang. Kay atbang ra man gyud sila og balay. Nagkasugat ang among tinanawan pero wa siya ni duol nako. Wa rasag ko ni himo og moves og nagpasabot nga lipay ko nga nakakita niya. Nag-enjoy ko sa party sa akong amiga hangtod nga niabot ang tungang gabi. Ug sa kalit lang nisud si Paul sa balay sa akong amiga og niduol nako. Hi Bonsai, kumusta na? Matod pa niya nako. Okay raman ikaw? Tubag ko pa nga as if wa gikilig pero gikulbaan kay ko, Papa Joe. Okay na ko kay nakita ko nimo. Matod pa ni Paul. Kita ka nako? Wala ba ako niyari para nimo? Tubag pa nako nga medyo defensive na kayo ko. Nakadungog ako ba mga bisita sa ako ang prangkang tubag niya. Nauwaw siguro siya og daling nilakaw. Wa na gyud siya mabalik ug wa na nagpakita nako. Nagbasol ko sa kong gisulti nga dapat watan ako siya insultuha. Sa paglabay sa mga adlaw, padayon nga paghandom nako kang Paul. Giatagan ko sa kong amiga o new number ni Paul. Mao nga ako ang niuna og contact niya. Hi Paul, si Bonsai ni. Matod ko pa sa text niya. Oh, wala na ka masuko nako? Tubag pa niya. Wala oy, gimingaw ko nimo. Tubag ko pa. Ug mao na to ang sinugdanan sa pagbalik sa mga communication ug wa madugay. Nagkabalik na pud ang among buot ug nagkakami na sab ni Paul, Papa Joe. Walay kabutangan sa kong kalipay nga nibalik na si Paul sa akong kinabuhi. December 16 na,
ang date nga akong gisugot si Paul. Sumon lang sa mga mo ang gi-retain nga date sa among anniversary. December 16, 2021 kato, mao ang among anniversary og nagplano mi nga mag-celebrate si Paul. Anhawon ti ka sa inyo, Bonsai? Matod pa niya nako. Ha, sure ka? Di ba di ka ganahan nga matubang sa akong mga ginikanan? Tubag ko pa. Ready na ko nga mga tubang, oy. Bali, anniversary gift na lang ni nako nimo. Matod pa ni Paul. Wow, thank you kay Paul ha. Pero okay ra ba ka nga na ako ni bagyo basin og maabtan ka sa daan og bagyo? Tubag ko pa. Wala na bagyo oy. Wa man gani hangin bisag gamay. Dili ra na mo kusog. Matod pa ni Paul, Papa Joe. Naabot gyud si Paul sa mua, Papa Joe. Nagsugod-sugod nagkusog ang hangin dihang naabot siya sa mua. Happy kay ko nga nakapamisita siya sa mua. Nag-celebrate me sa among anniversary o wa mi pakialam nga nikusog na og taman ang bagyong Odette. Wala nakapauli si Paul sa ilaha kay naabta naman siya og bagyo. Niya kusog pa kayo ug mas delikado kung ipugos gud niya. Dito sa akong kwarto mi nagstay duha ug samtang gikusog-kuso ni Odette ang Cebu, dunay nahitabong dakong panagbugno sa leon ug karnero, Papa Joe. Yes, Papa Joe. Gihatag na ko kang Paul ang akong pagkababay for the first time. Tinood nga in love kay ko niya sa una, pero wag yun ako gitugyan ang akong pagkababay ug kadto pa ang una nga nahitabo ug nakadama ang leon sa karnero. Wala ko nagbasol nga nakuha ni Paul ang akong pagkababay. In fact, happy kay ko. And because of that, I love him even more. Usa ka buwan human sa nitabo na mo ni Paul, wala ko tungahi sa akong binuwan nga sakit. Abi na kong delayed lang ko. Sige lang gihapon kong paabot nga mabot ang period until such time nga 3 months na ang nakalabay. It was March 2022. Nga nadiskubrihan na ko nga mabdus ko. Human ko ang nag-pregnancy test kit. Ako din gipaybaw si Paul nga nagsabak ko sa amo ang anak. Paul, doon ako'y good news nimo. Mabdus ko. Magkaanak na ta. Matod ko pa nga to niya. Wa din siya makatingog. Murag naguba ang naong sa pagkadungog niya nga mabdus ko. Wa ka nalipay, Paul, nga mahimo na kang papa? Nanatay anak, Paul? Matod ko pa niya. Usaw man ako pag lipay anak taon, uy nga, di pa man ko ready. So may buhi na ko ng bataa. Ikaw man good. Huwag ka nag-amping anong nibigay raman sa kadayon na nga way panagang. Tanawan ni burot nung ka. Sakit kayo ang mga istorya ni Paul nako. Wa siya nalipay nga magkaanak mi. In fact, gikaguol kayo niya. Mao di ay, naibawan nako ang rason. Dili tungod kay wa siya ikabuhi kundili naguol siya kay naadi siya laing uyab, Papa Joe. Nag-cheat siya nako ug doon na siya laing babae. Ako siyang gipahunat kung mga mahan ba siya sa akong gisabak pero sakit kayo ang iyang tubag. Dili siya mga mahan kay dili siya ready ug wa siya ikabuhi. Mabdus ko apan why mga mahan. Sakit kaayo para nako. Pero may na lang kay nisabot ang akong pamilya. Buhion na lang nato ng bata, uy. Bisag way amahan, ipaasam na nimo nga naman na. Matod pa sa akong mama. October 20, 2022, ang adlaw nga gipanganak nako ang usa ka himsog nga batang babae. Happy kay ko sa akong anak. Naka-feel ko og sense of contentment. I will raise my child alone. Ako nang isagpa niya. Ugma damlag. Nga padakon nako ang akong anak nga wa siya. Pero sa kalit lang pagkaibaw ni Paul nga nanganak ko ni balik ug nangay siya pasaylo. Sorry kay Bonsai ha. Karon pa na ako na-realize nga gusto mo ko nga mahimong papa. Padakon na to na atong anak. Magtambayayong tanduha. Matod pa ni Paul nako. Sigurado ka, Paul? Unya, saan naman lang itong imuhang uyab usa? Bangunta na pa, nako niya. Wala na to eh. Ako na itong ibuwagan kay nanakoy anak. Magbinutan ako. Sugod karon. Tubag pa niya, Papa Joe. Gidawat ako si Paul, happy kay ko nga wa magdahom nga mabuo ang akong pamilya. Di na matawag og anak sa pinaangkan ng akong prinsesa. Doon na siya matawag nga papa. Gihatagan ko assurance ni Paul nga di na siya magpakasa sa laing babae kay naa na siya anak. Nituupog ko o nisalig niya. Yes, gituman niya nga wa na siya mababay pero ambot ba?
Wa ko mag-expect nga usa di ay siya kay responsable nga klase nga pagkaamahan. Yes, Papa Joe, grabe siya ka way pakialam siyang anak. Paul, wala na ba tayo gatas para kang baby? Matod ko pa nga to niya. Hinay ra ko nga pagkasulti, Papa Joe, pero iya kong gisingkaan. Anong nga rin ka mangayon ako? Gabaw magawa ko yung kwarta? Pilar ko kita na ko. Ay lang ko singhag diya, Paul. Namasin lang ko ba? Nga, karon nga nanatay, baby, maningkamot po ka kay ugkugi ba? Kay, para makatabang sa kanako sa mga gastuan sa bata. Kay, sukad ba ya, nagmamdos ko, nanganak ko sa ospital. Huwag mo ko mangayin ni mo. Ako ramay ni gasto tanan. Matod ko pa nga to kang Paul. Bisamot siya og sinta, Papa Joe, og kasuko din ako. So, nagkwenta na karon kay ika rin naggasto tanan. Kibaw man kang mas dako kag sweldo. Mas stable mo trabaho. Matod pa ni Paul na ako. Yes, doon ako'y trabaho. Dagan ko gastuan sa bahay pod. Kaysa gikaingon ko na so nang bahin sa akong istorya nga ako ang breadwinner sa mua. Si Paul isip amahan katungog drapod siguro nako nga mangayo ko niya. Labi na nga wa nay gatas ang akong anak. Pero di siya mohatag, masuko siya o pangayuan bisan og pangdayaper na lang sa among anak. Musamot og kasuko kung pangayuan o konsumo sa akong anak. Wala na ko nakagwanta sa among usag-usa ni Paul. Nakahukumi nga putlo na lang namo among relasyon. Nagkasabot mi nga magbuwag mi. Bisan og wa na mi. Naagya pa may communication tungod na lang sa bata. Sa pagkakaroon, 4 months na ang akong baby pero si Paul wag yoy tunol diri kanako maski piso. Gisuwat ko ning akong istorya dili kay para ma-share nako sa kahanginan kundi gusto pud nako nga magpatambag, Papa Joe. I know unsa nga klase kay responsable nga pagkamahan si Paul pero nganong nasakitan man gihapon ko. Nganong dunay mga gabi nga maghilako nga wishing unta nga makompleto pagbalik ang among pamilya. Nganong bisan sa tanan niyang pagbati nga gibuhat nako, lab pa man gihapon nako siya. Please, tambagi ko, Papa Joe. Kini mo magtatampo, bonsai. Mayong adlaw ni mo bonsai o sa mga subscribers nato nga naka-experience og susama nga ingana nga sitwasyon nga nakaparis og irresponsable. Sometimes you have to wake up. Klaro na kay nga pamata na ka sa imong mga ginikanan pero imo pa man jud nga gipugos tungod sa gitawag nimo nga gugma nga one-sided. Di ba? So, kana imong desisyon karon sakto na. Kay ikaw mismo nakabaw na jud ka. Nga one-sided jud ang inyong relationship. Ni take advantage ra si Paul sa imong pagkababay o sa imong mga weaknesses sa imong pagkababay. Siguro nakakita siya opportunity nga makabenefit siya mo na nga gisakyan na sad na niya ang inyong relasyon. So if I were you, padayon lang yapon ka. It's not what you call failure ba? Nga palpak ka sa imong relasyon. But you learn through experience unsaon nimo ang imong kinabuhi if ever nga doon na nasilain nga Paul nga mahitabo sa imong kinabuhi. Well, ako, di man ko kasulti, no, nga ingana na gyud si Paul forever. Kaya doon naman yung mga tao nga mausab. Pero kana, di rin mo na kay kausaran ni tabo. Kadaghan naman siya gibuhat ni mo nga gipasakitan ka. So, pasalamat na lang ka nga, there were times gitagaan ka og panahon nga nagkauyab mo, nagkakuyog mo, doon na mo yung mga special moments together. At least kana na lang ang imuhang i-treasure nga once upon a time, nalipay ka. O gawas ana, nabinlan pa jud ka og memories og anak gikan sa tao nga imong gihigugma pagayo. Siyempre masakitan jud ka kay nahigugma gud ka. Mabitaw na nga kumusud yung tag-relasyon bitaw. Dili magdali-dali. Mo nagingon pa sa kang Aldab sa una nga sa tamang panahon. Di ba? Katong kinsa to yang lola something. So mo na siya day. Padayon sa mong kinabuhi and just pray to God nga makaya na nimo. O gusa pa,
It doesn't mean nga napaangkan ka, wa na lang gyud laing lalaki nga mudawat nimo. Maybe ingato ang hitabo because God is preparing you for something greater. Someone nga hikugmaon ka nga di one-sided. Kamo diya mga subscribers na to, unsam sa inyo ang i-comment, i-address lang adto kang bonsai. So karon dito maglangan kay naay short story sad gikan sa ni siya ni John. Mao ni siya atong gisulti kaganina nga hitting two birds with one stone. Buy one, take one. So basahon na to ang istorya ni John. Dear Papa Joe, mayong adlaw sa tanan nga mga nagpaminaw karon sa imuhang YouTube channel o itago lang ko sa pangan nga John. Sa dili pa ko mapadayon mangay kog pasalamat nimo Papa Joe og sa imuhang YouTube channel kay maura gyud ni ang makapawa sa kalain namo ni Mama. Magdungan magumig paminaw, samtang magbuhat sa mga trabahoon sa balay sama sa pagpanlaba, pagpanlimpyo ug uban pa, kay grabe mangud kanindot ang mga istorya. Dili lang nga kutob pang entertainment, daghan gyud ang mga moral lessons nga imong ma-relate ug ma-compare sa imong kagalingon. Pero kining akong istorya karon or more likely akong dakong problema wa pagyukoy na dungog nga susama ani sa kuha sa tanang gipadala nga istorya sa imong YouTube channel. Mao nga bisan og uwaw pero nanguso na lang jud ko og suwat para malamdagan sab ko. Ug bisan o basin dunay mga tao nga nakapaminaw karon nga ang ilahang field of expertise kay parte sa kong gihambing nga suliran. Pasensya na kaayo the way ko musuwat Papa Joe. Ikanlay bahala nga mo edit para masabtan jud nimo og sa mga naminaw karon. Dili maguguan na og suwat labi na sa akong kahimtang karon nga pait kayo. Sa pagkakaroon Papa Joe, 15 years old na ko nga nagpuyo sa usa ka probinsya sa Cebu. Wa ko masayod unsaon nako pag-start pero sugdalan nako pagsaysay ang kabahin sa akong mga accomplishment sa school sukad pag grade 1 hangtod karon. Achiever ko sa school Papa Joe. In fact, daghan kay ko collection sa mga medals o ribbons nga gihimuan pagani og frame ni Mama. Dayon gi-decorate sa amo ang bongbong kung musaka ka sa among balay. Unang makit-an ninyo ang ako ang mga ribbons, medals ug uban pa nga mga academic awards kay sige magyug ko mabilong sa honor students kada recognition day. O sa ato ang tigpaminaw. Ako mismo, si Papa Joe, nakakita sa mga pictures o katong mga medals o ribbons nga na dawat ni John. Pero di man ako pwedeng ipakita ninyo due to privacy. So padayon to sa istorya. Yes, Papa Joe, maayo ko upangutok. Kamaw ko sa school. Academic awardee ko. Sukat pa grade 1 hantod karon. Pero doon ako'y dakong problema nga wa ko masayod unsaon pagsulti ninyo. Kung ano Papa Joe, nga akong problema, mao nga doon ako'y BO o bad odor. Siguro mo ingon mo nga, kagamay ra ng problema, masulba ra nag-deodorant pero dili mangyod. Bisan sa paibutang nako sa akong underarm kung panington ko, mualis nga gyud siya. Ang baho ug mo ni hinungdan sa akong pagka-aloof sa mga tao. Doon ako'y gihambing nga dakong fear. Grabe ang akong kahadlok sa mga tao tungod kay naka-experience na ko nga gibuli tungod niini. Nagsugod niini atong grade 7 ko ug hantod karon nga grade 10 ko nagkagrabe. Kung ang bakterya o singot magkaabot, sweat plus bacteria equals BO ang formula ana Papa Joe. I can still remember sa nitabo right before nga nagka-COVID dihang duhan ako ka classmate nga gipakawawan ko sa klase tungod sa ako ang bad odor. Nagpasalamat gani ko dihang nag-lockdown ag nag-module na lang pag-academic kay no need na ko nga matug school. Nagaginawa ko og 2 ka tuig kay naaraman ko sa mua. Pero pagbalik sa face-to-face, karon nga grade 10 ako Papa Joe, sige lang kong ibuli sa akong mga classmates. Gibuhat na akong tanan Papa Joe gikan sa personal hygiene. Maligo ko hasta kapila gamit ang sabon nga isog unya magtawas na ko pero baho lang gyapon. Nag-search na ko sa YouTube ug mga pamaagi, mga home remedies, mag-google na ko unsaon pagpawaan ni akong problemaha.
Gibuhat na ako ang ilang gipangsulti sa mga mag-shave sa underarm, dayon butangan og tawas o kalamansi, avoid spicy food, avoid onion o garlic ug uban pa nga mga pagkaon nga makapakos og baho sa lawas. Tanang klase sa deodorant ako nang nasuwayan, sama sa di na lang nako isulti ha ang inyong mga produkto. Pero wag yapoy alibyo. Hindi ko man akong ligo, ako yun inudnod og taman, halos mapudpud na ang deodorant pero nganong di manggihapon mo talab. Grabe na yun akong pag-antos ani, wa na ko kabalo sa akong buhaton. Depressed na kay ko to the point nga murag nag-anxiety na ko. Kada gabi maghilak ko kay sige akong bully sa school. One time, bago lang nahitabo, karon lang nga grade 10 ako. Panahon sa flag ceremony, naglinya na ang mga estudyante. Gilikayan magyudunta na ako nga mo-attend og flag ceremony kay dugol manggod ang linya ana sa mga estudyante. Pero diha naman ko, bati na pod kayo og mudagan ko palayo. So ni-join ko sa linya. Wala pa nagsugod ang ceremony na kadungog kong tingog sa ka-estudyante. Buntag pagani ba na maho naman patay ng ilagaw eh. Nitubag po ng usa ka-estudyante nga, asa maron pangita daw. Kunwari nagsimot-simot sila nga murag nagita o patay nga ilaga unya ni hunong sila tan-aw nako. Ay, naramadis dyan no, ang baho. Dyan, dagag patay nga ilaga sa mong bag. Matod pa sa usa ka-estudyante, Papa Joe. Dayon silang tanan nangatawa. Tanang mga estudyante ni tan-aw nako nga nangatawa. Ang uban murag giluod pero doon na po uban nga murag naluoy. Kung pwede pa lang nga matunaw nako. Gusto ko nga mudagan palayo pero musamot ko kauwaw kung buhaton ko na. Niduko lang gyud ko nga kaila ko na kaayo. Gipugan nako akong mga luha nga mga tagak. May lang kay nagsugod na ang seremony o nabalhin na ang ilang atensyon sa maestra nga nagbeat sa lupang hinirang. Human sa flag ceremony, nidagan ko o nipauli sa mua. Tungod sa kong kauwaw, di na unta ko gusto nga mubalik sa school. Pero ug buhaton ko na, magunsa naman ang akong pag-eskwela. Magunsa na lang akong damgo nga mahimong usa ka dermatologist. Pagkaugma ni eskwela ko, nag-expect ko nga kada masugatan nako ang mga bully sa school padungog-dungugon dahil ko nila. Ang patay nga ilaga pangita matod pa nila, dungan sa ilaha nga pagtan-aw nako unya magdungan og pangatawa. Doon ako yung Facebook account og kasagaran sa kong mga friends taga-amo og schoolmate nako. Pero hasta sa social media ila kong ibuli. I-post nila dito ang about sa patay nga ilaga. Wala man nag-mention sa akong name pero kibaw ko nga ako'y gipadungog-dungog nila. Grabe, muragwa na ko'y now nga ikatubang sa ilahang tanan, Papa Joe. Dito sa school. Di lang kay sa school na mo, kundi hangtod na sa among mga silingan sa among barangay. Gidelete na nako ang tanang picture sa Facebook. Gilisan nako og mga litrato, Papa Joe. Kay feeling nako bisan og FB, matimahoan nila ang akong baho og iladay kong bugal-bugalan. Mahadlok na kong tao. Kung na'y muduol nako, mudayon ko palayo. Kung doon ako ikatagbo nga tao, musimang ko og mangita og laing agianan. Sa una, nitong wa pa ko'y bad odor kay mahalubilo ko mga tao. Maayo kay ko makikatubang o maki-exchange og conversation. Bisan og bata pa lang ko. Pero karon, di na ko maki-istorya og tao. Gawas na lang sa kong mama o papa. Unsaon bisan nga mo silingan, ibuli naman pug ko. Pareha sa tong time nga naglakaw ko sa daan, pauli sa mua. Wa nam gilaing nga agianan, makaagigig ko sa mga nagtambay. Mao na lang ako nadunggan nga niingon sila nga, niagi na po na buhong anghit oh. Kibaw ko nga tinuod pero sakit kayo. Wow kayo. Labi na nga daghan kayo sila nga magpundok unya magdungan ra ba og pangatawa. Dili kay kausara may tabo ang kadaghan na Papa Joe nga gipakawawan ko og muagi ko. Sigit-sigitan ko nga baho kong anghit. Inigabot na ko sa mua Papa Joe manlako sa pultahan og muhila ko og kasagaran muhila ko kanang gabi kanang way makaibaw bisan og si mama. Kung kabalo pa lang sila o sa yung gibati nga kuwang na lang nga mubuto na ko sa kauwaw. Kung walay klase, sige na lang kong puyo og balay o maghilak. Gibuli na gani ko sa school, ibuli pa ko sa among mga silingan. Walay nasayod sa kapait sa kong gibati nga mahadlok na kong tao. Wa man unta ako ni gusto Wala man ko nagpabaya sa kong lawas. Maligo ko, manabon og taman, nagtawas, nagdeodorant. Pero
Wa gyapon mawa ang bad odor. Apektado na kaayo ang pag-eskwela labi na sa PE kay di man ko moapil kay inig panington ko sigurado gyud nga malibwag silang tanan. Wa na ko'y self-confidence kay puros nilang fear and worries. Masuya kay ko sa uban nga nag-enjoy sa ilahang teenage life. Pirmi ko nga mag-ampo sa Ginoo nga unta mawa na ni. Ginoo, maluoy katagay kong milagro bi, wag tangan na taon ni. Gusto na ko nga magpuyo og normal. Saan ako pag-abot sa kong damgo nga namay dakong babag. Mao ni nga akong pinakadakong pangandoy nga unta mawa na ni. Kay gusto kay ko nga makahuman og pag-eskwela. Nahadlo ko, bisan og di na ko makasugakod og kutluon nako nga akong kinabuhi. Nakunahuna na ko og hikog Papa Joe. Depressed na kay ko. Kay lami na kayo ipakamatay pero maluoy ko lang mama og papa. Basin mo ingon mo nga gamay ra kayo nga akong problema. Pero para nako, dako na kayo ni. Kadagan ako nga gipakuwawan sa daghang tao pagyud. Wa na ko'y naw nga ikatubang sa mga tao kay mahadlok ko nga makatimaho sila o mauwawan na pud ko. Kung kibaw pa lang mo sa feeling kung na tao nga maduol na ako o mutapad na ako, mudali-dali ko og pahawa. Ingon ana akong kahimtang karon tungod kay loner ko. Wa ko'y friends, wa ko'y masumbungan. Ikaw ra gyud Papa Joe. Kay kibaw ko nga di ka klase sa tao nga mo judge. Kibaw ko unsa kalantip ang imong pagsabot nga di ka mo biay sa imong isig kaingon. Labi na nako nga naa sa puberty stage. Ngano nga ako ramay giingon ani, ang uban laging teenager, dili man. Kan fair puts kinabuhi oy. Ako nga nagtarong nga pagkaanak, tarong ko nag-eskwela, ako nga achiever sa school, ako nga naapay akong damgo para sa akong ugma nga ganahan ko nga mahimong dermatologist. Ngano man Lord, sige na ko inampuay nimo pero wa man gyud ko nimo dungga. As of now, Papa Joe, padayon ko nga nagpakalig-on para sa akong ginikanan. Pero kung asa ko to mga akong magpakalig-on, wa ko masayod. Nahadlo ko nga di na ko makayanan ang tanan. Mao nga nagpakaisog ko nga musuwat nimo. Nagtulo ang akong mga luha samtang nag-type ko aning suwat Papa Joe. Unsay mo matambag nako, please lamdagi ko. Lamdagi ang ako nahuna. Basahin taon ni Papa Joe bahalag ipakapin lang nimo sa ubang istorya. Ug sa mga listeners ni Papa Joe, pasensya na kay mo nga ingani ang akong letter. Gusto lang ko nga makakuha og igong kusog og basin pod dunay expert nga naminaw karon sa akong sakit nga maka-advise nako. Daghang kay salamat. Imong magtatampo, John. Mayong adlaw nimo John, ug mayong adlaw sad sa tumang kaigsunan nga again naka-experience og susama sa nga sitwasyon. Di man sa ko eksperto, pero I'm pretty sure nga niagi sa jud ko ingana. And di na ko ikawaw nga basta naka sa puberty stage, manggawas gyud ang baho sa imong lawas. And again, dili ko expert, pero tungod sa imong fear, basin mao sa nay naka-trigger nga mugawas na nga klase nga baho. Well, in science, no, ikaw lantip magkang sad nga pagkabata. We belong to the animal kingdom. Naay mga klase nga hayop gani nga imong pasakitan, maski gani kaning iro, kung imong pasakitan, na sila'y ipagawas nga baho, and kanang baho mo na sila ang timailhan nga nasuko sila o nahadlok sila. Sa imuhang sitwasyon, matod pa nimo gi-applyan na nimo tanan og klase-klase nga deodorant pero wa gyapon. Pero para na ako gani mas effective ang tawas. Yan, labi na ako sa una sad nga hilig kay kog takyan, manimaho ang akong tiil, mao sa ibulin na ako sa mga classmate. Pero no war man sad nga diyang nagka kanabitong happy ka kanang kuha ka kanabitong ma-confident ka na mawara sa na siya naturally. But nalang ko yung nabantayan sa mugmao sa niya akong gitambag sa uban kinamsa ko yung mga kailang nga ingana. No matter kung giunsa nimo pag-atiman ang imong lawas, naligo ka, nungnod kag kalamansi, pero ang imong gisulob dili maayo pagkalaba. Kanang di maayo pagkabuwad sa init, ingana, di man gud na mamatay ang bakterya na. Yes, makontrol nimo ang pag-spread sa bakterya sa imong lawas kay nagdeodorant man ka. Okay? So, amitabo,
inig-trigger sa imuhang singot, mumix to og balik ang mga bakterya nga naa-present lang gyapon sa imuhang sinina. Mo nga mo accumulate na siya og manimaho nasag ka. So make sure nga dili lang ang imuhang lawas, ang imuhang limpyuhan. Hasta ang imuhang sinina. Huwag ka kabantay nga siguro ang imong mama o imong papa mo badlong siguro nimo sa imuhang sitwasyon nga kaligo dito ka kay nanimaho ka. Wala. You know why? Because iniguli nimo, I'm sure nga mag-ilis ka sa imong uniform. Bag-o ang imong isuloob. And since confident man ka nga nakasenyo ha, walay manungog nimo, walay tensyon, dili kay kasington. So meaning, dili kagawas kayo ang imong baho. Tungod sa imong fear, the more nga conscious ka, the more ka nga matense, the more ka sington. And the more nga maka-aggravate sa kagaw nga naasad na milit sa imong mga sinina. So try nga laban nimong tarong imong sinina, laban nimong tarong ang imuhang merong karsonis or anything nga imuhang gitrapuhan sa imong singot like panyo ingana. Again ako niagi na ko pagkaulitaw dong John. And ang akong problema sa zona is about bugas. Maski unsaon pa na ako limpyo sa kong naong, limpyo sa panadiya sa kong kamot, nga hikap na ko sa kong naong, dili magkabugas, pero gibugas lang gyapon ko. Because nakalimot ko og limpyo sa kong buhok, kay taas kay kong buhok sa una, limpyo sa ko ang unlan, sa punda, sa habol, nga makadaot sa imuhang panit, maka-infect sa mga bugas-bugas. So same ra gyapon sa nasa suway. Kanang try nga kung mahimo gani pangita og kanang medyo luag-luag og kanang pure nga cotton. Na may mga antibac nga mga panapton sa medyas nga antibac ana. Suway. Alright? And kana siya padayon lang sa imong hygiene. Naa pa lang yun ka sa stage of puberty. And I'm sure daghan sa nato mga kaigsunan diri nga naka-experience nga nawaar sa ding lambaho. Ug kamo diha nga naminaw karon labi na sa mga expert diha, labi na mga dermatologist nga nakadungog na to karon. Pasin na mo i-share. You know, sa pag-share ninyo sa inyo sang mga experience nga na okay na mo might help this kid nga ma-achieve niya ang ihandam ko pohon. So John, pagpakaligon lang. You cannot please everybody. Kinin yung ubos nga lagad, Papa Joe. Daghang salamat.